Hi guys! Ituturo ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng proper fraction versus improper fraction versus mixed fraction or mixed numbers. Sa proper fraction, kung mapapansin ninyo na mas maliit yung numerator kaysa sa denominator. Dito naman sa improper fraction, kung mapapansin ninyo na mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Tapos dito sa mixed fraction or mixed numbers, kung mapapansin ninyo na meron siyang whole number dito sa left, tapos meron siyang proper fraction. Tapos guys, dito sa mixed fraction, ang lagi niyang format kapag sa fraction is proper. So, kapag kasi ginawa nating, biniriktad natin ito, ginawa natin 5/3, ginawa natin siyang improper fraction, mali ito. So, which is wrong to. So, ang tamang format niya is whole number and proper fraction. Tapos guys, sa proper fraction, di na siya pwedeng ma-convert sa mixed numbers or improper fraction. Unlike dito sa improper fraction, pwede pa siyang ma-convert sa mixed fraction. For example, 4 divided by 3. Okay. 4 divided by 3, 1. 1 times 3, 3. 4 minus 3, 1. So, kukunin lang natin yung quotient. Dito na lang. 1. Tapos yung remainder niya, 1. Tapos yung divisor niya, which is yung denominator. So, ito siya guys. So, yung improper fraction, pwede pa siya ma-convert sa mixed fraction. Okay. Pagdating naman kay mixed fraction or mixed numbers, pwede siyang ma-convert sa improper fraction. Okay? So, for example, 5 times 8, 40, plus 3, 43, over, kakapi lang natin yung denominator. So, ito na siya guys. So, dito, ito yung sinasabi kong improper fraction. Sir, may way ba para ma-convert natin yung improper fraction or mixed fraction sa proper fraction? Ang sagot ay wala. Same with proper fraction, wala rin siyang way para maging improper fraction or mixed fraction. Kung nagustuhan mo ito, please subscribe, like, and share para lagi kang updated sa aking i-upload na bagong video. Thank you!